Bilad. Tapos, ire-repack uli namin pag nakatulo na siya. Expired ba to? Hindi naman. Yun po ang di namin alam. Kasi minsan, nasasabi namin expired kasi magaan na siya eh. Parang wala na siyang water na nakasama sa loob. Dito na ba siya minamanufacture mismo sa Hindi Pilipinas? So in-import lang galing ibang bansa ba? Container van po siya na... May alam kayo saan galing to? Container van lang po Container siya na po na kasi. dinadala sa warehouse tapos ibababa po ng mga tao doon. So meron ng mga produkto na to nga nakapasok sa mga normal na grocery. Okay. Yung mga katulad na mga mapanghina, medyo madumi na, tapos nirepack lang. May naipasok na ba sa mga like na-distribute na, nabenta na? Wala po. Pag kami po ang nagawa, hindi po namin nilalagay. Pero pag andyan yung amo nyo, Pinupunasan lang po talaga namin siya. tapos nilalagay, so naibenta. Pag alam naming mabaho, sinasabi namin sa kanya na, Sir, ayaw namin to kasi mabaho siya eh. Kumbaga rejected na, ma'am. Or Ang gagawin niya, papaayos niya dun sa mga tao niya. Papalinisan muna bago uli balik sa amin. Pero kung kami hindi namin nilalagay. Good afternoon, Ma'am Apple Mendoza. So, gusto sana namin kunin kung ano yung side ninyo dito. Ayan sir, yung sa pasahod naman po, totoo naman po yun. Yung kiniklaim nila na for 48 hours po. Okay. So, inadmit nyo na hindi kayo nag-follow doon sa minimum wage requirements ng DOLE, which should be 695 pesos since nasa NCR yung inyong business. Opo, pero bago naman po kasi kami mag-start or tumanggap ng mga tao, they are well informed po na yun lang po yung sahod namin, pasahod po namin. Kasi wala rin, kasi kung tutuusin po, ano lang po kami, tawag dito, nag-online shop lang po kami sa mga Lazada, Shopee po. Okay, ma'am. Pero kahit dyan, ma'am, kahit na nag-agree sila, pero pag may batas tayo na yung minimum wage, meaning hindi tayo pwede bumaba dito sa 695. Kasi pag bumaba tayo ng 695 pesos na pinapasahod dito sa mga employees, labag na talaga sa batas yan. So meaning may violation tayo, talaga kayo sa DOLE. Attorney, base po kasi sa ating mga complainants na nandito kay Ma'am Rachel, sila po ay nasa mahigit 100 na employees or nagre-repack nito. And base, di ba po sa ating batas na ang exempted lamang sa pagbabayad ng ating minimum wage ay yung mga micro, small, and medium enterprises. Yes, mga less than 10 lang. Mga less than 10 lang. So, even nag-agree po kayo, mali pa rin po yun. At mali din po na pinapasahod kayo ng below minimum wage. Especially na medyo malaki na silang kumpanya kasi repacking at saka malaking business yun. So, surely more than 10 kayong employee. Kasi ngayon pa lang dito, nabibilang namin, medyo sobra na 10. So, hindi sila exempted dito Kami sa pa lang minimum yung sa wage. isang warehouse, hindi pa kasama yung nasa Yung kabila. iba pa. Kasi marami pong item eh. Ano po yung mga items? May mga mga beauty products. Kanina nga po, ang ating researcher po ay nakikipag-coordinate na din sa FDA kung ito pong FIIO International Corporation ay may na secure na permit man lamang or authorization, certification to provide po or ibenta itong mga produktong ito. Nasa Pero picture. actually, attorney, itong mga baby wipes na to medyo nakikita natin to dun sa mga social media, sa mga nagla-live selling o kaya po yung mga chine-check out natin dyan sa mga different apps na pwedeng pagbilhan ng nito nga mga product na to. Ngayon, ang pupunta tayo dun sa kanilang mga sinasabi na yung mga binibenta na product, yung mga nire-repack nyo, minsan ay Opo. madumi na, mabaho, mapanghi, tapos pinapapunasan lang, ipaparipack, tapos ibebenta. Ang totoo po ba ito, ma'am? Sinesegregate po namin yon, yung mga madudumi. Nakasegregate po yon, yung makikita po na video na yon, yung mga nakalapag po na mga white. Galing lang po yun dun sa mismong container na basa siya, so kaya siya nakabukas. Pero hindi po lahat yung accusation na yung madumi. Ganun, nakasegregate po yun. Pero ma'am, hindi. Saka pag Matagal, madumi po, hindi na rin po siya ginagamit. matagal na rin po kasi yun ma'am. Parang yun na po yung pinakalas na na-deliver eh. Kaya ganun na po yung mga ginamit karton po niya. ngayon, may mga hindi talaga po kami pinapagamit kapag po marumi na. Kasi kami po, mismo, personal, gumagamit din po kami ng mga wipes na yan. May mga alaga din po kaming bata, ginagamit po din namin as personal use po yan. Yung mga nakakalat po kasi, miss, ano po yun? Galing po yun sa box. May mga na po yun dumi na ng aso na pinipilit namin pinapa sa box sa mga tao. Hindi nila ginagalaw, kaya nakatambak lang po sa lapag. Diba kaya nga sinasabi ni Sir, kapag marumi na, kayo alam nyo rin naman yun, na marumi na hindi na rin naman yan pinapagamit eh. Pag yun kasi si Alam Sir, mo yung papagamit, mga ibang ipapaano. Ang sabi kasi ni Sir, hindi na yun mababalik sa China, kaya ang gagawin talaga dyan, lilinisin. So ano po ba yung policy ninyo sa kompanya? So, kasi sinasabi dito na ni Ma'am Rachel, ni Ma'am Jeneline at saka iba pa,
na kahit na medyo marumi na yung produkto, pinaparipack lang, especially pag andyan daw yung amo nyo, yung boss nyo. So, if ever na ibabalik pa ba sa China to, ang considered as bad order na to, kanino to charge? To make clear po, hindi po namin ganyan nagamit pagka talaga pong damit na or may problema na po. Ang Hindi na ganito, po ma'am, talaga sa inyong company ba, ma'am, sino po ba yung may final inspection? Meron ba kayong parang inspection officer? Wala para po. mag